So, Mons, gusto ko malaman po na kung paano ka tinawag ng ganito para maging missionary. Saan nagsimula? Yung time na naligtas ka. After naligtas, yung na-encourage ka doon sa works na simbahan, na-encourage ka sa Panginoon, at yung time na tinawag ka na, yun ang the most exciting sa akin para as a Bible student someday, kung tatawagin ng Panginoon, gagayahin ko din yun. Mga i-reflect ko din. Magsimula ka doon sa time na after na naligtas ka, kailan ka tinawag na maging pastor or missionary? Dumating sa buhay ko na nagkaroon ako ng mga anak, may asawa na, tapos may mga anak. Pero nakapag-asawa ako sa isang lugar, nagtrabaho ko sa Manila, nagkataon na mayroong dahil Malaysia, tapos pagdating sa Malaysia, doon nakapag-asawa ko, nagkaroon anak, tapos yung... dito sa Manila nakapag-asawa ka? Oo, nakapag-asawa sa Malaysia, anak na pa ako sa Manila. Tapos, pagkatapos doon, may 10 years siguro na nandun ako nakatira. Pamilya ko? Oo, sama sa pamilya ko. Saan ka nag-church doon? Sa Malaysia? Sa Malaysia is nagsisipin lang po ako pumapasok sa Salvation Army. Oo. Okay. Tapos, nung... Ang salvation nila ano? Ang salvation na by grace. Tapos, Olibanay, siguro, dahil sa backslider kong buhay, ayaw kong makinig. Tapos patuloy ako nagtrabaho. After sa 11 years na pag-work ko, hindi naman successful talaga ang pagsisimpa. Minsan pag na-invite lang sa Salvation Army. Pero pag galing ko sa Malaysia, dumating sa punto na napasabak ng gulo, napunta ulit ako ng Bohol. Tapos galing sa Malaysia, napauwi ko. Bumalik ka ng Bohol, bumalik na may pamilya na. May ilan yung pamilya anak na. mo? Tatlo na sila. Tatlo na sila. Okay. So, yung tatlo na anak na yun, nasa Bohol ako, pero nung nagtrabaho ako sa isang bakery, may iniisip na ako na kung nakapag-desisyon ako ng umuwi ng Bohol dahil dun sa mga preaching na napakinggan ko. Tapos, na-realize ko tuloy na galing sa Bohol, nakabakasyon ako ng isang mission conference sa Cagayan de Oro City about sa The Great Commission is our mission. So, narinig ko yung Luke chapter 10 verse 1 at saka Matthew chapter 9, pinipreach ng isang preacher na sino ang pupunta doon sa mga tao na hindi pa nakakaalam or wala pang knowledge about the gospel. So, ang the last question dun sa message, sabi nga doon, paano sila kung wala ang taong pupunta doon? So, kaya naunawaan ko na sa loob ko, sabi ko, Lord, kung kailangan mo ako, doon ako nag-iisip na totoo ba itong iniisip ko? Hanggat sa dumating sa punto, after 1 hour to 2 hours of preaching, napuo sa isip ko na yung message na, here am I, send me. Tapos doon sa time ni Moses, sabi niya, certainly I will be with you. Pagka New Testament naman, sabi niya doon sa 28, doon sa Matthew, sabi niya, go and preach the gospel. Tapos sabi niya doon, I will be with you until the end. Iniisip-isip ko talaga sa buo yun. Sa altar call, mayroong invitation. Last doon ako nabuo na, sabi nung preaching, 75% hanggang 80%, pwedeng mag-forward ka sa harapan. Pero pag nag-fail, 75 pababa, huwag ka nang pumunta rito sa harapan, sa altar call. So, yung invitation, dapat kung mag-80, 100%, hanggang sa 67 pastors, ito lang kami ang nag-forward sa harapan. Pero ako, hindi ako pastor. Naka-attend lang ako doon. Gusto ko lang mag-forward. Gusto ko lang mag-forward. May calling na. So nabuo sa isip ko na kailangan ako ng Panginoon sa panawagan. Hanggat sa nabalik ako sa Bohol, pagdating sa Bohol, merong Bible study sa kanila ni Pastor Richard sa Bible Baptist Church. Tapos yung Bible study nila, inalam ko na kung ano ang stand ko at saka stand nila. Malaki ang pagkaiba.
Kaya napo sa isip ko na dapat talaga akong mag-aral. Tapos naisip ko, kahit na may pamilya ako, kahit may mga anak ko, kinakailangan mag-aral ako. Naging gulo tuloy ang buhay ng trabaho ko at saka yung pamilya. Sabi ko sa asawa ko, kahit walang asawa, kahit walang anak, talagang pupunta ako doon sa pag-aral dahil sa alam kong panawagan ng Panginoon. Para So, i-equip. para magkaroon ako ng knowledge. Tapos tuloy-tuloy, nabuo yun. Pagka Sunday may invitation, umiyak ako dahil ng Bible ko Bisaya. Tapos hindi man ako marunong bumasa ng English, King James Bible. Tapos hanggang sa yung na yun, napunto na yun, tuloy-tuloy na, sabi ng pastor, kung gusto mong tumira, dalhin mo yung anak mo, pamilya mo, sama-sama na tayo sa maliit na pwesto. Tapos sit-in ka sa Bible school para mag-aaral na. So, tuwa naman ako sa sa asawa ko nung Sunday na yun dahil siya rin, naunawaan niya ako, yung pala siya rin sa invitation, may calling din na siya mag-serve din sa Panginoon. So, nabuo sa isip ko na doon kami hanggang sa nasa seminary. So sa punto na yun, nakaka-encourage na sa simula pa yung Bible mo is Bisaya, di ba? So hanggang punto na gusto ka mag-aral para mapunto ng King James Bible, basahin lang. So, it's an interesting to know na for me, meron akong English Bible, marunong na ako, then it is an encouragement na mag-aral pa. So salamat sa encouragement mo.